Ang pinakamabilis na lumalagong estado sa Amerika simula 2020 ay hindi yung iniisip mo. Hindi ito Texas at hindi rin ito Florida. Malayo ito, napapalibutan ng lupa at halos walang infrastruktura kaya hindi dapat lumago. Pero tumaas ang populasyon nito ng 10% sa 5 taon. Isa pang estado ang nakakakita ng hindi pangkaraniwang pagtaas. Napapaligiran ito ng disyerto, may kilalang lungsod at lumiliit na supply ng tubig. Pero sa kabila nito, nakaranas ito ng halos 6% na paglago. Wala sa dalawang estadong ito ang mga universidad, daungan o industriyang sinasabi ng teoryang pang-ekonomiya na dapat sanang umaakit sa malawakang paglipat ng tao. Hindi dapat lumalago ang mga estadong ito gaya ng nangyayari ngayon. At gayunpaman, mas mabilis lumilipat ang mga tao doon kaysa sa halos kahit saan pa. Sa unang tingin, parang ang pagiging abot kaya ang natutulak nito. Pero kung totoo yon, sana nangyari na ito ilang taon nang nakalipas. Hindi dapat isipin na malakas ang ekonomiya ng Idaho. Kabilang sa pinakamalalaking employer dito ang St. Luke's Health System, Walmart at pamahalaan ng estado. Lumalaki ang sektor ng teknolohiya, pero kung wala pang 2% ng populasyon ng kabilang dito, kahit dito nakataya ang kinabukasan ng estado, hindi pa ito revolusyon. Gayunpaman, halos 30,000 tao kada taon ang pumipili dito kaysa sa iba. Ano kaya ang alam nila na di makikita sa datos ng ekonomiya? Mas mahirap ipaliwanag ang kwento ng Nevada. Ang Las Vegas ay 20% ng populasyon habang ang natira ay karamihang disyertong walang tao. Parang nagbakasakali sila sa pag-unlad at natalo. Sa lahat ng lohika, hindi dapat ganito kalaki ang paglago ng Idaho at Nevada. Sumikat ang Las Vegas dahil sa mga bisyong bawal sa ibang lugar, pero iba ang Idaho. May mga bagay dito na wala sa Nevada at maaring bahagi ito ng paliwanag. Isa sa tagong bentahe ng Idaho ay ang Snake River Plain. Matabang lupa ito na nagpo-produce ng 1/4 ng patatas ng Amerika at karamihan ng farm-raised trout. Hindi ito kaakit-akit pero nakatutulong itong patuloy na dumami ang populasyon. Bakit kaya? Murang bakantang lupa at mas murang bahay ang sagot. Noong Pebrero 2026, ang median na presyo ng bahay sa Idaho ay 478,000. Mas mataas ng kaunti sa pambansa, ngunit mas mura kaysa sa mga lungsod na iniiwan ng maraming bagong dating. Malapit ang Boise sa Seattle at Portland para sa negosyo, pero malayo para makaiwas sa mataas na gastos sa lungsod. Ang Boise ang ika-5 pinakamabilis lumagong lungsod sa US, kaya mabilis na babago ang pabahay, infrastruktura at kalidad ng buhay dito. Tinatanggap nito ang mga taong di na kayang tustusan ng buhay sa Pacific Northwest. Ganitong sitwasyon din sa East Coast, kung saan ang Atlanta at Charlotte ay nakakaakit ng mga tao mula sa mahal na coastal hubs gaya ng New York. Mas kakaiba ang kaso sa Nevada. Ang Las Vegas ang pangunahing lungsod ng estado na nagbibigay ng halos 75% ng trabaho at 80% ng ekonomiya nito. Pero may isa pang lugar na unti-unting umaangat at mas diversified ang mga industriya nito. Lumago ang Reno ng halos 17.3% mula 2010 hanggang 2020. Mas mabilis pa yan kaysa sa Las Vegas. May mga kasino din doon at legal ang sugal sa estado, pero mas maganda rin ang lokasyon kaysa sa ibang bahagi ng Nevada. Ano ang dahilan? Lahat ng mga tech na trabaho na nagsulputan kamakailan. Ginawang Federal Tech Hub ang Reno noong Oktubre 2023 kaya may pondo at insentibo mula sa federal na pamahalaan para sa mga kumpanyang gustong magnegosyo rito. Bakit dito? Ang Hilagang Nevada ay sentro ng lithium, mahalagang sangkap sa advanced na baterya. Unti-unting kumakawala ang ekonomiya ng Nevada sa mahigpit na hawak ng Las Vegas, pero maaga pa para masabi. May mas mahahalagang dahilan din kung bakit lumilipat ang mga tao. Ang median na presyo ng bahay sa Nevada ay mahigit $500,000, mas mataas kaysa sa pambansang median pero hindi malayo. May kalamangan din ng estado na wala sa Idaho, walang income tax. Maaring magandang insentibo yon para lumipat, pero may mas malaking dahilan. Magkatabi ang Idaho at Nevada sa California at mabilis na nauubusan ng tao ang California. Dahil sa sobrang bilis, unang beses nawala ng estado ng isang pwesto sa Kongreso. Sabi ng mga demograpo, posibleng mawalan pa ito ng 3 pa matapos ang 2030 census, pinakamarami sa lahat ng estado. Samantala, inaasahang makakakuha ng isa ang Idaho. Halos 1/4 ng bagong dating dito ay galing sa Golden State. Sa Nevada, mas matindi pa. Simula 2020,
43% ng mga bagong residente ay umalis sa California para sumubok ng kapalaran sa disyerto para humanap ng mas magandang kapalaran. Madaling hulaan ang dahilan nito. Ang median na presyo ng bahay sa California ay nasa $6,000,000, halos doble ng median sa US, at ika-48 sa 50 ang ranggo nito sa pagiging kompetitibo ng buwis ng estado. Mukhang hindi na ganun kaunlad ang Golden State, pero hindi rin ganun kaunlad ang mga estadong nililipatan ng mga tao. Isa ang Idaho sa mga estado na kulang sa infrastruktura. Kapag tinignan mo, makikita mong nagsisimula ng lumitaw ang mga problema. Napupuwersa ang wastewater system, kaya 12-12 ng planta ang lumalabag sa federal na pamantayan. Sa mga nakaraang taon, nagbomba ng polusyon sa lokal na tubig ang mga pasilidad sa Kuna at Driggs. Isipin ang lungsod na tinuturing na paraiso ng teknolohiya habang nagpupumilit ang mga magulang na ilayo ang mga anak nila sa kontaminadong tubig. Hindi lang ito datos sa ulat. Ito ay mga totoong epekto at hindi ito kailanman na ilalagay sa mga listahan ng real estate. Noong 2022, 87% lang ng estado ang may maasahang mabilis na internet. Mahal ito para sa marami. Hindi ito ideal para sa estadong gustong makaakit ng tech at remote na manggagawa. Sa papel, parang wala pa namang malubang problema rito. Maaring ayusin ang infrastruktura at palawakin ang broadband, pero dito nagsisimula ang totoong problema. Mabilis lumago ang Idaho pero maliit pa rin ito. Mahigit 200,000 lang ang populasyon ng Boise. 3 lang ang lungsod na may mahigit 100,000 residente. Mabilis ang paglaki ng populasyon kaysa sa kakayahan ng estado, kaya nagiging problema ito. Nakasalalay ang infrastruktura sa malawak na base ng nagbabayad ng buwis. Dahil kokonti ang nagbabayad, hindi masabayan ng estado ang bilis ng paglaki ng populasyon sa pagpopondo ng mga serbisyong ipinangako nito. Kaya natatangi ang sitwasyon ng Idaho, lumalago itong parang pangunahing destinasyon, pero kumikilos pa rin bilang rural na estado. Hindi sapat ang tax base para pondohan ng paglago at di tulad ng California, wala itong malaking reserba ng mga mapagkukunang masasandalan. Ang parehong geografiya na dahilan kung bakit abot kaya, malayo, tuyo at hindi pa na-develop ang mga estadong ito ay dahilan din kung bakit hindi sila sustainable sa dami ng lumilipat. Pwedeng humingi ng tulong sa pamahalaang federal pero magiging may utang na loob sa mga tao sa Washington. Maaari ring magtaas ng buwis ang estado para pundohan ang mga kinakailangang pag-upgrade ng infrastruktura, pero mawawala naman ang isa sa mga dahilan kung bakit lumilipat doon ang mga tao. Hindi tulad ng Idaho ang Florida at Texas. Napakalaki ng mga estadong iyon at marami silang geographical na kalamangan kaya't parang may mga taong lilipat pa rin doon. Ang kaunting pagtaas ng buwis ay hindi magdudulot ng pag-alis ng tao, lalo na kumpara sa mga estadong mas mataas ang buwis gaya ng California o New York. Kung taasan ng Idaho ang buwis, may mga kalapit na estado na mababa rin ang buwis at populasyon na pwedeng lipatan, gaya ng tech hub na Nevada. Mukhang kayang i-handle ng Nevada ang pressure, maayos ang mga tulay at okay ang wastewater system. At sa Las Vegas, nakakasabay ang bagong infrastruktura sa paglago ng lungsod. Pero paglabas mo ng Clark County, mabilis na nag-iiba ang kwento. Halos 70% ng estado ay rural at karamihan ng lupa ay pag-aari pa rin ng pamahalang federal, hindi pribado. Dahil dito, mabagal, komplikado at puro papeles ang pag-unlad. Nakakasabay man ang Las Vegas pero si Reno ay siguradong hindi. Habang dumarami ang populasyon, si Reno ay nahaharap sa malaking utang sa infrastruktura. Daan-daang $1,000,000 ng maintenance ang naantala. Pati mga simpleng bagay tulad ng paradahan ay nasisira na. Sa downtown, marami sa mga tulay ng estado na sira-sira ay naroon. Sumisikip ang trapiko at hindi akma ang mga kalsada sa mabilis na paglago. Mas dinadagsa ang lungsod pero hindi ito nangangahulugang mas maginhawa ang pamumuhay dito. Ina-upgrade ang mga highway at interstate pero nahuhuli pa rin ang Reno. Ilang taon ding kulang sa pondo ang infrastruktura nito. Itinayo ito para sa lungsod na hindi inaasahang lalago ng ganito kabilis. Maaring may puntong bibigay pero hindi yon ang inaasahan ng sinuman. Tumataas ang presyo ng pabahay. Ang mga nagpunta rito para sa mas murang pamumuhay ay nararanasan na rin ang pressure na iniiwasan nila dati. Tinatawag din ito rito na Californication at suportado ng datos. Ang median na presyo ng bahay sa Idaho ay tumaas ng halos 32% mula 2020. Sa Nevada naman, mga 47% ang itinaas. Bawat bagong residente ay nagpapataas ng demand sa tubig, kalsada at kuryente, mga limitadong yaman sa disyertong lugar na ito. Sabihin na lang nating may paraan ang Idaho at Nevada para malutas ang tumataas na gasto sa pabahay at problema sa infrastruktura. Ang dalawang estado ay nahaharap pa rin sa mga suliraning geographical na di sila handa.
hindi halata pero nasa gitna ng disyertong lambak ang Boise. Mas mahirap pa ang sitwasyon ng Nevada. 58% ng kuryente mula sa Hoover Dam ay kontraktual na para sa California base sa kasunduang nilagdaan bago pa umusbong ang Las Vegas at hindi na binago mula noon. Sa papel, maayos ang lahat at gumagana ito hanggat hindi nagkakaproblema. Ang Nevada ay nagpatupad na agresibong paraan ng konserbasyon. Bawal ang mga damuhan, may limitasyon sa pool at mabigat ang parusa. Kahit ganon, ipinapakita ng mga projection na maaring umabot sa 4 na milyon ang populasyon ng Las Vegas Metro pagsapit ng 2,050 na maglalagay ng mas mabigat na pasanin sa mga mapagkukunan. Ang Snake River Plain ang naglalaan ng tubig sa 15% ng populasyon ng Idaho. Opisyal na kinikilala ng EPA ito bilang tanging pinagkukunan ng inuming tubig na malalaking bahagi ng Idaho, ngunit nanganganib na ito ngayon. Patuloy lumalala ang kondisyon ng disyerto. Simula 1,950 paliit ng paliit ang ipon ng nyebe na pinagmumulan ng tubig ng ilog at bumibilis pa ito. Ang 2021 at 2025 ay kabilang sa 5 pinakatuyong taon na naitala. Para sa estadong umaasa sa Snake River, hindi dapat balewalain ang problemang ito. Sinusubukan ng Idaho na maagapan ang krisis sa tubig. Noong 2024 na gawa ng estado na mapunan, muli ang ilan sa mga aquifer nito. Pero dahil yon sa mas mataas sa karaniwang dami ng nyebe, isang tuyong taon lang maaring mabalewala lahat yon. Maaring manturo ang gobyerno ng konserbasyon at maglaan ng pondo para sa edukasyon. Pero hindi nito mapipigilan ang mga taong lumipat doon at gumamit ng mas maraming tubig. Kahit may hamon, masuwerte pa rin ang Idaho dahil mas malala ang problema sa tubig ng Nevada. Kung may sipon ang Idaho, nakikipaglaban naman ang Nevada sa mabilis kumalat na kanser. Ang Las Vegas at ang buong timog na bahagi ng Nevada ay umaasa lamang sa iisang pinagkukunan ng tubig, ang Lake Mead. Walang nakahandang alternatibo. Lahat o wala at dumarating na ang wala. Mabilis ding nauubos ang tubig sa lawa, pero hindi lang ito tungkol sa inuming tubig. Kung gumaba sa 950 talampakan ng tubig, hihinto ang hydroelectric turbine at mapuputol ang supply ng kuryente sa Southern California. May kuryente pa rin sa Las Vegas, pero saan manggagaling ang tubig? Kaya naghahanda na ang lahat. Noong 2021, unang idineklara ang kakulangan ng tubig sa Lake Mead. Naglabas ng emergency request ang Bureau of Reclamation para maiwasang bumaba pa ang antas ng tubig. Gayunpaman, patuloy lumilipat ang mga tao at pinipiga ang bawat patak ng tubig. Isa na ang Nevada sa may pinaka-agresibong programa sa pagtitipid ng tubig sa bansa. Mula 2002 hanggang 2025, bumaba ng 58% ang paggamit ng tubig kada tao kahit na dumami pa ang mga bagong residente. Paano nila nagawa yon? Sa pagtanggal ng damo sa ilang lugar, nakatipid ang Nevada ng 203 bilyong galon ng tubig mula pa noong 1979. Napilitan ang Nevada na higpitan ang paggamit ng tubig na karaniwan lang sa iba. May takdang dami lang ng tubig kada irigadong ektarya ang mga golf course at mabigat ang parusa sa lumalagpas dito. Kung bibili ka ng property na may swimming pool, limitado ito sa 600 square feet. Simula Disyembre 2021, bawal na ang mga damuhan sa bagong bahay sa Katimugang Nevada. Kung tuloy ang paglipat ng tao, baka kulang pa rin ang mga hakbang na ito. Hindi na makakasabay ang mahigpit na patakaran sa patuloy na paglago at lumalalang problema. Kaya mas hihigpitan pa ang mga patakaran sa tubig sa lalong madaling panahon. Kailangan ito, wala nang ibang paraan. Hindi na nanalo ang mga estadong ito dahil sa lakas, kundi dahil lumipat dito ang mga problema ng iba. Ngayon, ramdam na ang epekto. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo sa susunod sa MedPack.